The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. John. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus revealed himself again to his disciples at the Sea of Tiberias. He revealed himself in this way, together with Simon Peter, Thomas called Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, Zebedee's sons, and two others of his disciples. Simon Peter said to them, "I am going fishing." They said to him, "We also will come with you." So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. When it was already dawn, Jesus was standing on the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. Jesus said to them, "Children, have you caught anything to eat?" They answered, "No." So he said to them, "Cast the net over the right side of the boat, and you will find something." So they cast it and were not able to pull it in because of the number of fish. So the disciple whom Jesus loved said to Peter, "It is the Lord." When Simon Peter heard that it was the Lord, he tucked in his garment, for he was lightly clad, and jumped into the sea. The other disciples came in the boat, for they were not far from shore, only about 100 yards, dragging the net with the fish. When they climbed out on shore, they saw a charcoal fire with fish on it and bread. Jesus said to them, "Bring some of the fish you just caught." So Simon Peter went over and dragged the net ashore, full of 153 large fish. Even though there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, "Come, have breakfast." And none of the disciples dared to ask him, "Who are you?" because they realized it was the Lord. Jesus came over and took the bread and gave it to them, and in like manner the fish. This was now the third time Jesus was revealed to his disciples after being raised from the dead. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." He then said to Simon Peter a second time, "Simon, son of John, do you love me?" Simon Peter answered him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." Jesus said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was distressed that Jesus had said to him a third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep. Amen, amen, I say to you, when you were younger, you used to dress yourself and go where you wanted. But when you grow old, you will stretch out your hands, and someone else will dress you and lead you where you do not want to go." He said this, signifying by what kind of death he would glorify God. And when he said this, he said to him, "Follow me." Brothers and sisters, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, magandang umaga po. Kung hindi pa kayo naka-breakfast, matapos ang misa, tsaka tayo mag-breakfast. Pagsaluhan muna natin ang salita ng Diyos at ang ating banal na komunyon. Ito muna ang inyong magiging breakfast for this time. Don't worry, ang paring nasa harapan nyo, hindi pa rin nag-breakfast. So mga brothers and sisters, Happy Easter po! Easter season pa rin. Panahon pa rin po ng muling pagkabuhay ni Kristo. At happy fiesta po sa inyong lahat. Welcome po dito sa Minor Basilica ng Our Lady of the Rosary of Manaoag. Tulad nyo, ako po ay isang pilgrim dito. Hindi po ako assigned na pare dito sa Manaoag. Ako po ay isang Dominicanong pare assigned elsewhere. And I welcome you and I welcome myself also sa ating
Shrine of Our Lady of the Rosary, the Minor Basilica. Tayong mga Pilipino, mga brothers and sisters, ay may kasabihan, may awa ang Diyos. Binabanggit natin yan. Baka nakakalimutan na ng mga matatanda natin. Bihira ako na marinig, may awa ang Diyos. Ano po? Kaya wag niyo pong kakalimutan, sa tema ng ating pagninilay ngayong umaga, sa gospel reading natin, may awa ang Diyos. Pero po, may kulatilya ng konti. Ang ating magiging tema, ang kinaawaan, muling pagkakatiwalaan. Uulitin ko po, ang kinaawaan, muling pagkakatiwalaan. Sana po namnamin ninyo sapagkat yun ang magiging tema ng usapan natin. Dahil si Pedro, itong pagkakataong ito ay nakipagtagpo sa pangatlong pagkakataon sa ating Panginoong Jesucristo matapos siyang muling mabuhay. After pong ipako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay. Pero wag po niyong kakalimutan na meron pong tagpo si Kristo at ang ating Panginoong Jesucristo bago pa siya maipako sa krus. Sinabi ni Pedro, hindi kita iiwan, Panginoong Jesucristo, kahit saan ka magpunta. At ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi mo ako iiwan. Sabi niya, hindi pa natatapos ang gabi, baka 3 beses mo kong itatatwa. You will deny me, Peter, 3 times. At ganun nga ang nangyari. Si Pedro, sa 3 beses na pagkakataon, itinatwa, idinanay, pinasinungalingan niya, nakakilala niya, nakasama niya, at kaibigan niya ang Panginoong Jesucristo. Matapos niyang sabihin ang kasinungalingan na ito, tumilaok ang manok. At ngayon maghaharap muli ang Panginoong Jesucristo at si Pedro. Kaya nga nung sinabi ni Juan kay Pedro, yung nakikita natin, ang Panginoon yan. That is the Lord. Nahiya siya sa kanyang sarili, nagsuot ng damit, at siya ay tumalon mula sa bangka, tumalon doon sa Sea of Tiberias. Siya ay nagpalubog sa tubig sapagkat siya ay nahihiya sa kanyang sarili. Para bang siya ay nagwash ng kanyang karumihan. At sa kanyang pag-ahon, sila ay nagkita ng Panginoong Jesucristo. At makatlong beses din siyang tinanong, Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, yes, Lord, mahal kita. Pakainin mo ang aking mga tupa. Pangalawang beses, Pedro, mahal mo ba ako? Opo, Panginoon, mahal ko po kayo. Pedro, anak ni Juan, mahal mo ba ako? Panginoon, alam mo ang lahat ng bagay. Wala akong malilihim sa iyo. Alam mo kung gaano kita kamahal. Pero sa pangatlong pagkakataon na siya tinanong, para bang nagbalik ala-ala, Mga 3 beses kong itinatwa, 3 beses din akong tinanong, kino-confirm kong mahal ko siya. Parang tayo rin, Tayo nagsisimba sa Our Lady of Manawag, tinatanong ka, mahal mo ba ang Panginoon? Oo naman. Subukan mo gawin sa asawa mo yan. Bulungan mo. Mahal mo ba ako? Oo naman. Mahal mo ba ako? Oo naman. Pangatlong beses, mahal mo ba ako? Sasabihin sa'yo, ang kulit mo. Di ba? Wala tayong katsaga-tsaga. Pero pag tayo tinanong ng Panginoon, kino-confirm niya sa atin, mahal mo ba ako for the 3rd time? Sapagkat itong pagkakataong ito ay panahon ng kapatawaran ni Pedro. Siya ay kinaawaan ng Panginoong Jesucristo at muling pinagkatiwalaan. Siya ay kinaawaan at muling pinagkatiwalaan. Ikaw na nagkasala ay pinatatawad na sa iyong pagtatatwa, sa iyong kaibigan, si Jesus. At kahit na ikaw ay nagtatwa, nagtaksil, nagkasala, tulad natin, nagkakasala sa harapan ng Diyos, pero muling minamahal at binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para manumbalik. At sa ating kapatawaran, bibigyan tayo ng panibagong pagtitiwala. Aatasan tayo ng panibagong tungkulin. Tulad ni Pedro, sasabihin sa atin, mahal mo ba ako? Kung talagang mahal mo ako,
pakainin mo ang aking mga tupa. Sasabihin nyo, Father, ba't ganyan ang reflection mo? Sapagkat tulad po ninyo, tulad ni Pedro, ako po'y relate na relate. Sapagkat ito pong simbahang ito, ang lugar na yan ay saksi para sa milagro ng mahal na Birhen sa buhay ko. Ako po'y nagpupunta rito sa Our Lady of Manaoag bilang pilgrim. Ako po'y nagpapasalamat sapagkat magdadalawang taon na po sa Agosto, sa buwan ng Agosto, nung natikman ko ang grasya ng Diyos sa tulong ng panalangin at patnubay ng mahal na inang Our Lady of Manaoag, Apo Bakit. Bakit kanyo? Alam po ninyo, pag tayo tumatanda, dinadapuan tayo ng mga ano-anong sakit. Ako po'y minalas siguro sa buhay sapagkat sinusubukan ng pananampalataya. Kala ninyo, ang pare dinadapuan ng mga sakit. Pati ang pare dinadapuan ng sakit. Ako po ay nawalan ng lakas mula baywang hanggang talampakan. Ako po ay naupo sa wheelchair. At mahigit 6 na buwan po, hindi po ako nakakapagmisa. Humihiling po ako ng tulad ninyo, nananalangin, humihingi ng awa sa Diyos. Sabi ko, may awa ang Diyos. Mananalangin ng mahal na ina. Bibigyan tayo ng grasya. Ako ay muling patatayuin at paglalakarin. Nawalan po ako ng lakas. Mapaparalyze po ang paring nasa harapan ninyo. Kaya lang ang sagot sa atin ay hindi instant healing. Kala ko talagang automatic patatayuin niya ako. Paglalakarin niya ako mula sa upuan at makakapagmisang muli. Hindi. Ang sabi ng Diyos, hindi. Ooperahan ka. So binigyan po ako ng isang nag-opera sa akin sa likod, sa spine operation po ang aking naging operation. Hindi po sa lumbar, sa taas. Mas malapit po sa dibdib at sa puso ang aking naging operasyon. At kung meron po dito na mga tao na malalang may sakit, relate na relate ako sa inyo sapagkat ganun po ang pinagdaanan ko. At sabi sa akin ng doktor, 3 bagay lang ang pwede nating mangyari matapos ang operasyon. Either 90% makakakilos kang muli, makaka-function ka sa awa ng Diyos. Pangalawa, ikaw ay habang buhay na magiging paralyzed father o sa pangatlong beses, sa pangatlong pagkakataon, ang third option natin, magre-report ka na kay Lord. Sabi ko sa kanya, pwede ba yung third option ay hindi natin isasama? Sabi ng doktor sa akin, ay Father, ako po'y doktor lamang, hindi ako Diyos. Kaya abot-abot ang panalangin ko. Makailang beses po ako nagbalik-balik dito. Nasa likod ninyo ko, may misang kapatid ko nagbibisa rito sa harapan. Sumusubo ako ng komunyon tulad ninyo. Pabalik-balik ako dito sa mahal na Birhen. Humingi ako ng awa sa Diyos. Humingi ako ng solusyon sa Diyos. Pero alam po niyo kung anong binigay sa akin? Sabi niya sa akin, magtiwala ka lang. Ako ang bahala. Sapagkat hindi po talaga nagkamali matapos ang operasyon, 2 lang pong klase ang milagro na natikman ko. Mula po sa operasyon hanggang sa ngayon, aaminin ko po talaga, wala pong sakit yung likod ko. Hindi ko alam po anong nangyari. Wala pong sakit. Tinanong ko nga sa doktor, Dok, paano po ba ako matutulog? Lalo operahan mo ako sa likod. Ang sagot lang sa akin ng doktor, nakapikit, Father. Tunay nga, ako po'y masarap na natutulog habang ako'y nakapikit, lying down, wala pong masakit sa likod. At ano pa yung milagro na pinatikim ng Diyos? Mabilis po yung recovery. Sabi ko po sa inyo, in matters of almost 2 years, ito po ako nasa harapan ninyo, nagmimisa muli at nagpapasalamat. Kasi nga po, kinaawaan. Kaya lang, alam po ninyo, ang kulatilya, sabi ko sa inyo kanina, ang kinaawaan, muling pagkakatiwalaan. Kaya nga po, ako'y nagbabalik hindi lang para magpasalamat sa mahal na Birhen, kundi humihingi na naman ako ng gabay at tulong. Sapagkat ako'y pinalakas niya ng Diyos sa tulong ng mahal na Birhen. Ang ako po'y nakatayo muli sa harapan nito at nagmimisa, pero ako po'y binibigyan niya ng panibagong assignment. Ako po ay malilipat mula sa isang kumbento papunta sa Calamba, Laguna. Meron po kasing eskwelahan doon, Colegio de San Juan de Letran, Calamba, Laguna. So kung saan man po ako na ngayon, ako po ay nasa UST, mga Dominikanong parang nasa UST, ako po ay malilipat ng assignment. At yung assignment na mabibigay sa akin ay medyo mabigat, kaya po ako humihingi ulit ng panalangin sa mahal na Birhen sa pamamagitan ng misang ito. Kaya nga po, kasama ng inyong mga personal intentions ng inyong panalangin,
kasama po akong humihingi rin, tulad ninyo, isang pilgrim sa paanan, sa dambana ng mahal na Birhen. Sapagkat alam ko, magtitiwala tayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan. Kaya nga mga brothers and sisters, kung sasabihin nyo, Father, magbo-board exam ako. Ang sagot ko lang sa iyo, may awa ang Diyos. Father, meron akong kamag-anak nasa abroad, hindi ko nakikita, matagal na. Sasabihin ko sa iyo, may awa ang Diyos. Father, may sakit ako, gusto ko pa-operahan. Sasabihin ko sa iyo, kapatid, may awa ang Diyos. Nagkakagulo kami sa pamilya kayo, dami kong kaaway. Sasabihin ko lang sa iyo, may awa ang Diyos. Wala akong kapera-pera kayo, nagsimba ako. Sasabihin ko lang sa iyo, may awa ang Diyos. Tiwala ka lang. At kapag ibinalik sa iyo ng Diyos yung biyaya, brothers and sisters, huwag mo lang kakalimutan ang kinaawaan, muling pagkakatiwalaan. Ibig sabihin, kapag ikay nakareceive ng grasya, may ipapatrabaho pa sa iyo ang Diyos. Meron ka pang gagawin. Ang kakaawaan, muling pagkakatiwalaan. Ang tanong, mahal mo ba talaga ako?